Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, Senator Zubiri tinanggal dahil hindi sumunod kay Junior at alam na ihinto ang hearing sa PDIALICS. Nako, yan po ang ating alamin mula po rito kay Headlines Today. Yan mga kababayan, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Nako, talagang nakakagulat po ang mga nangyayari ngayon sa Senado. May mga instances na po ba na ganito talaga? May talagang nagre-resign na Senate President? Di ba yung iba talagang kapit tuko ka talaga di ba? Sa posisyon mo Pambihira pong posisyon yan na bigyan ka ng pagkakataon na maging Senate President. Pero ito pong si Senator Zubiri, mga kababayan, ay nag-resign. Ito, panoorin po natin ang kanyang dahilan kung bakit. Bakit po siya nag-resign? Ito na po, panoorin natin. Samantala sa iba pang balita, may bago na hong liderato ang mataas sa kapulungan ng Kongreso matapos mahong magbitiw bilang Senate President itong si Senador Juan Miguel Zubiri. Kaya alamin po natin sa kanya ang dahilan ng agad po niyang pagbitiw sa pwesto at ang kanyang saloobin naman sa nangyaring rikudon sa mataas sa kapulungan ng Kongreso. Live mula sa Senado, makakasama po natin si Senador o former Senate President Juan Miguel Zubiri. Mayong gabi, Senator. Magandang gabi. Yes, umaga rin sa inyo. Sa tanan, kapaminaw, sa lahat po nakikinig po na yun, magandang gabi po sa inyo lahat. Opo, Senator, si Alex Santos po to, kasama ko po si Ali Soto dito po sa Net25. Senator, bagamat batid na ho namin ang inyo pong talumpati kanina, baka meron ho kayong gustong i-share sa amin po. Ano ho bang punot dulo nito na pagpapalit po na liderato ng Senado? Alam mo, Alex and Ali, nung January pa lang, nung kinontra po natin yung People's Initiative, naramdaman ko po na parang mga kaalyado natin, mga kasama natin ay medyo hindi na ganun I'd say, responsive sa ating liderato. At nakikita ko po marami po mga dumarating na batiko mismo sa mga kaalyado natin. And then all forward to February, March, naglalabas na po yung mga black propaganda against sa liderato ng Senado. And most recently, I guess dahil sa mga hearings ni Senator Bato de la Rosa, ay may mga nagalit sa akin na may kapangyarihan. At siguro, Nako mga kababayan, alams na ito, no? Nagsimula doon sa People's Initiative. Kung hindi po tayo magtatanga-tangahan, no? Dito pa lang sa mga sinasabi ni Senator Zubiri, makikita mo na yung ugat kung sino ba talaga mga kababayan. Sino po ba nag-start ng People's Initiative, mga karibin natin? Diba? Sinundan pa ng mga hearing ni Senator Bato de la Rosa. Ano po ba yung hearing ngayon ni Senator Bato de la Rosa? At sino po ba ang subject sa hearing ngayon ni Senator Bato de la Rosa? Grabe po ang mga nangyayari mga kababayan. Ganito pala ang politika, no? Ganito pala ang politika. Once you're opposing na, no, sa mga ginagawa nilang hindi tama, pwede ka nang i-pressure. Kasi hindi naman nila tinanggal to nape-pressure lang po si Senator Mig Zubiri, no? Dahil napapag-initan na po siya. sabi nila, palitan yung liderato ng Senado.
hinahin lang talaga ako, Alex, kasi alam mo, the Senate has always been an independent institution. Sinasabi nga nila, last bastion of democracy. Pero mukhang may ibang tao na may ibang agenda. But of course, hindi ko naman sinasabi ito ay agenda ng ating bagong Senate President. I'd like to congratulate Senate President Chis Escudero sa pag-ascend niya po as bilang Senate President ng Republika ng Pilipinas. Ang akin lang po, naramdaman ko talaga ng hirap ng itong nakarang 5 buwan. And grabe ang pressure sa akin. Lalong lumala lang dahil itinulak po natin ang independensya ng Senado na binigay ko po ng kapangyarihan ang lahat ng mga senador, ng lahat na kanilang mga komitiba na magkaroon ng hearings. Kahit sino po matamaan, kahit sino man ang masasaktan, so as long as may, of course, mapapakita po ng pruweba, ng ebidensya, at yung kanilang agenda ay syempre ay para sa pakanan ng taong bayan. Kaya siguro dahil dyan ay Ayan mga kababayan, dito po sa naging desisyong ito no ni former Senate President Zubiri, no, mga karibin natin, talagang nakabawi po siya sa taong bayan ha. Personally ako mga karibin natin, 'di ba, yung tingin ko na nga kay Zubiri nung nakaraang mga araw, talagang doon na talaga siya 'di ba? Kasi pinatitigil niya na yung ano 'di ba? Investigasyon sa PDIA-Leaks. Pero ito mga karibin natin, dahil nga po sa ginawa niyang ito, I'm sure mga karibin natin at hindi lang po ako, marami pong mga kababayan natin ngayon ang humanga, no? Ewan ko sa inyo kung humanga kayo, pero ako talaga salute you sir, kasi pinaglaban mo di ba? I mean, hindi mo man itinuloy yung ano mo, pagiging Senate President mo, at least, 'di ba? Lumaban ka po sa kanila. O sige, palitan niyo na kung ayaw, 'di ba? Pinipressure kasi nila 'di ba? Pero mas maganda sana kung nanatili ka lang diyan. Mas maraming bibilib. Pero okay lang din, mga karibin natin, at least pinakita niya kung talagang sino siya, no? Ano ba talaga ang nararamdaman niya sa mga nangyayari ngayon, no? O kaya palakpakan pa rin po natin si former Senate President Mig Zubiri. Nako, eto na nga. Ano kaya ang mangyayari ngayon? Bago na tayong Senate President. Diba? Baka wala na tayong marinig sa PDIA-Leaks, mga karibin natin. Diba? Kasi alam naman natin yung ipinalit Yung ipinalit po ay ganun din medyo naipit po tayo. Opo. Pero handa po tayo, Alex and Ali, na ituloy po ang laban para sa bayan. Okay. Na hindi po mawawala yung advokasya natin na itulak yung pagtaas ng sweldo ng ating mga manggagawa, yung pagtulak ng mga programa para sa livelihood, no? Para maangat ang kabuhayan ng ating mga mahihirap na masang Pilipino. Opo. Ayun lang bilang ordinaryong senador. And I think sa talumpati ko, binanggit kong lahat ng mga ginawa po natin in these last 2 years. Ang dami po natin batas na naipasa, ang dami po natin ginawang mga hakbang para manatiling independensya ng Senado. Biro mo, 4-5 months ago, pumuntik na mawalang saysay ang Senado. Tayo po ay lumaban para sa ating institusyon, and I'm proud to say that nanatili po tayo. So, yun lamang po, siguro may mga nasaktan, may mga may kapangyarihan. Obviously, mas malakas sa akin na hindi na po natin, wala na po tayong magagawa at this point in time. I respect the decision of my colleagues, and I congratulate Senate President Chis Escudero, and I hope he does a good job. I hope he does a good job, at yung mga naiwan po yung mga bagong liderato ng Senado, I hope they do a good job for the country. Opo, Senator, total nabanggit na ho ninyo na meron pa mas makapangyarihan po ang may kagagawan ho nito. Gusto siguro malaman ho ng taong bayan na not only within your Sino kaya yan? halls of ng Kongreso,
Ang may kagagawan ho nitong pag-resign ho ninyo, pwede ba ho ninyo mabanggit sa taong bayan? Sino ba ho sinasabi ho ninyo makapangyarihan? Hindi ko na siguro babanggitin yun, Alex. Siguro, alam mo, gusto ko lang katahimikan na yun. Hindi na kailangan mga kababayan. O eto na lang, eto. Tingnan natin na kung sino po ba talagang mas makapangyarihan sa kanya. Dalawa lang naman yun eh. O, eto mga kababayan. Di ba, Pangulo. O, Pangulo yung pinakaunang makapangyarihan. Pangalawa po si VP Sara, Vice President. Pangatlo po ang Senate President. At saka pang-apat naman po yung Speaker. O yan yan po yung hierarchy ng ating gobyerno. Ngayon, siguro ko wala namang problema si Subiri kay VP Sara. Diba kasi wala naman silang bangayan. Wala rin namang issue na pumuputok. Regarding sa dalawang ito. O dito naman tayo kay Speaker Romualdez, mga kababayan. Sabi nga po ni Senator Subiri na mas mataas sa kanya. So meaning hindi rin po si Speaker. Sino po bang natitirang pinakamataas? O tayo na po magsabi, si PBBM po. Siya na po ang pinakamataas. O at meron bang issue ngayon? Oo, meron. Yung Pedialyx, mga karibun natin. Diba? O sinabi na nga kanina yung People's Initiative at saka yung pag-iimbestiga ni Senator Bato dito sa Pedialyx. Diba? O yan po yun. Hindi na ganun I'd say, responsive sa ating liderato. At nakikita ko po marami po mga dumarating na batiko mismo sa mga kaalyado natin. And then all forward to February, March, naglalabas na po yung mga black propaganda against sa liderato ng Senado. And most recently, I guess dahil sa mga hearings ni Senator Bato de la Rosa, ay may mga nagalit sa akin na may kapangyarihan. At siguro, sabi nila, palitan yung liderato ng Senado. Nahihinayan lang talaga ako, Alex, kasi alam mo, the Senate has always been an independent institution. Sinasabi nga nila, last bastion of democracy. Pero mukhang may ibang tao na may ibang agenda. But of course, hindi ko naman sinasabi ito ay agenda ng ating bagong Senate President. I'd like to congratulate Senate President Chis Escudero sa pag-ascend niya po as bilang Senate President ng Republika ng Pilipinas. Ang akin lang po... So yan mga kababayan Naku, maraming mangyayari ngayong taon. Kasi biruin mo, sinimulan na nila dito di ba? Well anyway, ang tanong ko lang dito mga karibin natin, ganun pa rin ba ang pagtrato ngayon sa iba't ibang hearing ni Senate President Chis Escudero? Ngayon nakikita naman po natin na kung magtanong or mag-imbestiga itong si Chis Escudero doon sa hearing ng Pedialyx is medyo may pagkabayas doon sa iniimbestigahan, di ba? So, yan, siguro eto na lang, deserving ba si Chis Escudero na maging Senate President? Well, anyway, wala tayong magagawa, nandyan na yun Nako, mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito sa mga nangyayaring ito dito sa Senado? Ano man po ang inyong opinion, reaksyon or kritisismo, i-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa video nito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga kababayan, maraming salamat po.